Okay, nakahanda na po ba ang bawat isa para makinig ng salita ng Diyos ngayong umaga ito? Dapat lang nakahanda tayo. Kasi ang mga salita po ng Diyos ay hindi lamang basta salita. Ang mga salitang ito ay nagsisilbing sa atin ng mga gabay, ng panibagong kalakasan, ng pag-asa at pagtutuwid. Kaya marapat lang po na kapag bago pa lang mag-start yung Sunday, ay nakahanda na po yung ating buong pagkatao, yung spirito at kaluluwa. Para makinig po ng salitang ipapahayag po ng Diyos sa atin ngayong umaga nito. Magandang umaga po sa bawat isa, ngayon din sa ating mga taga-subaybay po sa ating FB Live, magandang umaga din. And of course, we want to give the Lord a very good morning. Good morning, Lord. Morning! Morning! The title of our message for today, Unless You Become Like Little Children. Napansin niyo ba na kapag bata ang ating kausap, simple lang ang buhay nila, di ba? Walang stress, walang masyadong drama. Kapag sinabi ng magulang, anak, halika rito, agad-agad sila ay lalaki. Kapag pinangakuhan, naniniwala sila kapag nasaktan, iiyak, pero mabilis din magpatawa. Pero habang tumatanda tayo, parang mas nagiging komplikado tayo. Hindi katulad ng mga bata na walang gaanong iniisip. Kapag tumatanda na tayo, mas maraming pride, mas maraming takot sa puso, mas maraming dahilan. Kaya minsan nawawala yung simpleng pananampalataya na mayroon tayo nung tayo yung mga bata. Sa araw, tinanong ng mga disciples si Jesus, nating Panginoon, ang katanungan nila, Lord, who is the greatest in the kingdom of heaven? Sino daw ang dakila sa kaharian ng Diyos? At imbis na magturo ng matanda o guro, tinawag niya ang ating Panginoon ng isang bata. Actually, nung oras na yun, pinapaalis ng mga disipulo yung mga bata na habang nagsasalita ng ating Panginoon, may mga bata dyan. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyo silang paalisin. Huwag niyo silang paalisin. At tinawag ng Panginoon yung isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, at ito'y makikita natin sa Matthew 18:3, ang sinabi niya, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Sabi niya sa Tagalog, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magbago at maging tulad sa mga bata, kailan may hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Di ba kung iisipin natin, ano kaya ang pakahulingan ng Panginoon kung bakit sinabi niyang unless we change and become like little children, hindi daw tayo makakaparoon sa kanyang kaharian. And today, we need to be reminded about the characteristics of our children. Bago yung mensahe, tingnan muna natin. Ano nga ba yung mga karakter ng mga bata na sinasabi dito ng ating Panginoon that unless we become like them, hindi tayo magkakaroon ng karapatan na makapunta sa kanyang kaharian. Ano ba yung mga karakter na ito kung bakit sila ang ginawang ehemplo ng Panginoon kung sino ang mga tunay na tatanggap sa paghahari ng Diyos? Number 1, children always run to their parents for safety. When they are in trouble, these children, they come to their parents for security and safety, di mo ba? Wala silang ibang pinupuntahan. Tayo din. We as children of God, when we are in trouble, we come to God for security and safety. Contrary to this, kapag kasi yung
tumatanda na yung isip, tumatanda na, tumitigas na yung tuhod, sinasabi natin, kapag when we are in trouble, wala natin sinasabi, I can take care of myself. Diba? Kaya kapag sinasabi dito ng Panginoon, unless you change, unless you become like little children, you will not enter the kingdom of God. Kasi dito yung sinasabi niya, children always run to their parents for safety. Kaya nga ba tayong mga anak ng Diyos, whenever we are in trouble, kanino ba tayo dapat unang pupunta? Di ba sa Panginoon? Ganun po yung puso ng mga bata na gusto ng Panginoon na magkaroon din tayo. Number 2 is, children do not worry about tomorrow. Sabi nga ni Sister Misa, I think that was last week, na sinabi niya, kasi tinitingnan namin yung video ng aming apong si Bella. Ang sabi niya, nakakaingit naman si Bella. Walang iniisip, walang problema. Alam niyo po ba kung bakit ganun yung mga bata? Because children trust their parents. That these parents of them, they're going to take care of them, take care of the food to eat, take care of the children, and everything. At ang sinasabi ng Panginoon dito, dapat magkaroon din tayo ng puso, ang katulad ng mga bata, not to worry about tomorrow. Di ba? Yung mga bata dito sa ating likuran, bakit ang iingay nila? Bakit ang saya-saya nila? Kasi they do not worry for tomorrow. Kasi ang mga bata po, madali silang magtiwala. Kapag sinabi ng tatay, huwag kang matakot, nandito ako, maniniwala agad yung mga yan. Di ba kapag brown out, tapos kumukulong, umuulan sa labas, at bigla nag-brown out, di ba takuhan yung mga bata, at kukunin naman ng tatay, at sasabihin ng tatay, do not worry anak, nandito ako. Ganun yung mga bata. Hindi na sila mag-worry kapag alam nila na nasa kanila ang kanilang mga magulang. Same is true po. Ganito yung gusto pakahulugan ng Diyos na unless we change, unless we become little children, we cannot enter the kingdom of God. Kasi gusto ng Panginoon, kailangan buhay ng Diyos sa atin. Kailangan we do not have to worry about tomorrow kasi God is taking care of us, di po ba? When God is with you, meron ka pa bang alalahanin? Pinag-aralan natin ito, I think 2 Sundays ago. Ganun din dapat ang ating maging pananampalataya sa Diyos, na kahit hindi mo maintindihan ang sitwasyon, kahit walang kasiguruhan, you can still say, Lord, I trust you. Ito na ng mga bata, kahit hindi nila maunawaan kung bakit nag-brown out. Kahit hindi nila maunawaan kung bakit umuulan o bumubulong sa labas. Pero kapag sinabi ng tatay, huwag kang matakot. Pinaniniwalaan nila ang kanilang tatay at sila ay nagkakaroon ng comfort sa kanilang mga puso. Pero habang tumatanda po tayo, kontra dito days, mas gusto natin umasa na lang sa ating sarili. Childlike faith means trusting God completely, kahit ang posible, kahit masakit, kahit di mo alam kung paano. Kailangan magkaroon po tayo ng childlike faith. At tulad ng mga bata, pag sila ay nagtiwala sa kanilang magulang, ganun din po sana tayo. Kahit gaano kabigat ang buhay, kahit gaano karaming kabigat yung ating mga dinadala, kapag alam natin God is there with us, God is in us, God is with us, kailangan mo na tayo mag-worry, di po ba? Amen po ba? Amen. Number 3, children never question their parents and allow them to do and manage everything. Noon yun, kapag tumanda na, we never anymore ask for parental guidance, di ba? Ito, yung mga bata, hindi sila nagtatanong sa parents. Hindi na sila magtatanong kung paano, kung bakit nangyayari ito, kung bakit hindi nila may paliwanag ito. Hindi sila nagtatanong kasi
Alam ng kanilang mga magulang. And they know in their hearts na kaya ng mga magulang ito. Kahit kung ano man ito, na kanilang mga nararamdaman, na kanilang na-experience, they will not ask a pressure sa kanilang mga parents kung ano ba ito. Kakayanin ba natin ito? Yun lang. Meron silang tiwala sa kanilang mga magulang. Number 4. Number 4 is children hates it. Children hates it when they are separated with their parents. Terrifying feeling po, katulad ko. I remember when I was about, siguro mga 4 years old ako, nagpunta po kami ng Manila, ang aking tatay at nanay. Actually, nagbas lang kami doon, natatandaan ko. Nandun, sumakay kami ng Philippine Rabbit. Sa Caniedo. Kaya habang naglalakad kami, hindi po ako naging sa mga sinihan. Hindi ko makalimutan nito yung experience ko. Ang usong-usong sine noon, Sine Rama. Sino nakakalaga Sine Rama? Sino ang pamberting, ano na yun? Sine Rama. Wala na yun ngayon. Habang tinitingnan ko po yung kamay, meron kasi ang palabas noon, I think that the title of the movie was Thunderbolt ba yun? James Bond movie. Yung kamay niya. Nakalagay yung kamay ni James Bond. Ewan ko kung James Bond. Huwag ganun. Napaano ako sa... Ano niya, sa labas na sinabi, meron silang mga ads. Gumagano yung kamay ang laki. Tapos, nawala pa rin pamagulang ko. 4 years old po. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang kabutihan lang po sa akin, sabi nga ng tatay ko, buti na lang hindi ko umalis dyan. After a few minutes, pinalikan po ako kung saan nasa may sinalaman na pa ako. What I mean to say po, children hates it, sabi ko nga, when they are separated with their parents. When we were born again, true Christians will never allow themselves to be separated with God. Gusto natin, parati natin siya kasama. Kapag tayo ay kapag tayo ay kuminsan ay napapawalay sa Diyos dahil dami natin mga ginagawa na hindi akma o hindi ayon sa kalooban ng Diyos, tayo ay napapalayo sa Diyos. Directly, napapalayo. At katulad ng mga bata, kapag sila ay napapahiwalay sa kanilang mga magulang, very terrifying feeling, no? Tayo din po sana, once we were born again, true Christians will never allow themselves to be separated with God. Kahit isang minuto lang, kahit isang araw lang. Sana po hindi mangyari sa atin yung mga nangyayari sa iba na mapali lamang sa umpisa. Mainit lamang sa umpisa. Kalaunan kapag sila ay marami nang naranasan sa buhay, tinatanong tayo ang Diyos, sana hindi na ako naging born again. Sana hindi na ako naging Kristiyano. Wala naman po sa Bible yung kapag naging Kristiyano ka, ay mawawala na yung mga trouble, di ba? Kaya nga ba, kapag tunay kang Kristiyano at minahal mo ang Diyos, ayaw na ayaw mo mawalay sa Kanya. Ayaw na ayaw mo mawala saan ka man magpunta na hindi mo kasama ang Diyos. Ayaw na ayaw mo mangyari sa iyo. Number 5 is children wants to please their parents. Tatanungin ko po kayo ngayon, why do you continue to attend the service every Sunday? Kasi maganda ba sa feeling? Kasi makikita natin yung ating mga kamangkawa dito. To be blessed by God. Okay naman po yun. Pero sa una lang po yun. You know the right answer. Why do you continue to attend the service? Because you want to please the Lord. Yun ang pinakamagandang reason na pwedeng sagutin mo kapag tinatanong kang why do you continue to attend. Kasi I want to please the Lord eh. Kasi when you serve God, kung minsan, hirap na sa buhay, daming problema, daming dapat unahin,
Pero you want to please the Lord eh. Alam mo na napiplease the Lord kapag ikaw ay nandiyan. Amen po ba? Amen. Napiplease si Lord. Naliligayahan si Lord. God is glorified when you are there, sitting there, just sitting there. Just coming here, wala kang dala, kundi ang sarili mo. God is blessed. Kasi mahal ka niya. Gusto niya, kapag siya nagsasalita, nandiyan ka, at ikaw ay nakikinig. Number 6, children love their parents. They are their priority. Tanungin mo yung mga bata, sino yung idol mo? Sasabihin nila, hindi ang tatay. Oo na. Di ba? Sila yung number 1 sa buhay nila. At tayo rin po, sa Kristo, kapag ikaw ay matagal ng Kristiyano, dapat number 1 si Lord. Kasi tatanungin ka kung sino yung mas mahal mo, yung tatay mo, si Lord. Of course, si Lord. Asawa mo, si Lord. Of course, si Lord. Boyfriend mo, si Lord. Of course, si Lord. Sinong number 1? Si Lord. Sila yung priority. Sila yung hindi dapat sineset aside. Yun ang bata eh. Same sa ating pong mga Kristiyano, sa katagal ng mga Kristiyano. Hindi mo gagawin last resort ng Panginoon. Hindi mo gagawin ng Panginoon na kapag wala kang ginagawa, ay doon ka lamang pupunta dito at sasama. Hindi mo gagawin sa Panginoon yung kapag hindi ako busy, Lord, sisigma na ako. Hindi mo gagawin sa Kanya kasi siya yung priority mo eh. Siya yung number 1 mo eh. Siya yung kabuuan ng buhay mo. And number 7, children do not have pride. Sino yung mga bata? Away sila ngayon. Di kita pati. Di natin kasama yan. Maglalaro tayo. Pero after a few minutes lang, tawa na lang umuwi sila. Ganun yung mga bata. Bati-bati na naman. Di katulad natin matatanda. Lumisan po, sad to say, nakakapatayan natin yung tanin ng sama ng loob sa kapatid. Meron na akong alam eh, habang nakapunan yung tatay, away sila. Ano yung pinag-aawayan? Yung mga lupa, kayamanan. Hanggang mamatay yung tatay, yung sama ng loob sa bawat isa, dala-dala. Kaya nga bang sabi ni Kristo, unless you change, unless you become like little children, you will never go to heaven. You will never enter the kingdom of God. Kasi, wala pong isang Kristiyano na nagtatalim ng sama ng loob sa kanyang kapwa. Ang bata ay marunong magpasako. Hindi nagmamagaling, hindi nagmamataas. Kapag tinawag, lalapit. Kapag pinapagalitan, nakikinig. Ganon yung bata po. At ganon ang gusto ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng puso na katulad nila. Ang sabi po sa Matthew 8:4, sabi dito, therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Sino man daw na magpakumbaba ng tulad sa batang ito, yung bata na tinawag ni Kristo noon, ay siya daw ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Sa kaharian ng Diyos, ang sukatan ng greatness ay hindi position, hindi education, hindi accomplishment, hindi kung marunong ka, hindi kung magaling ka, hindi kung magaling ka na miskarte, hindi kung magaling kang gumawa ng pera, hindi yun. Hindi kung makapangyarihan ka, kundi kung mayroon kang kababaang loob. At dito po, sinabi nga ni Kristo, sila ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang tanong, marunong ba tayo magpakura tulad ng mga bata? O masyado na tayong sanay sa ating sariling paraan o nabubuhay sa kaparaanan ng mundo na kung sino ang popular, sino ang mayabang, sino ang may ipinagmamalaki, ay siya ang dakila. Kabaligtaran po sa kaharian ng langit,
Hindi yun ang dakila sa kami ng langit, kundi ang dakila ay kung sino yung pwedeng magpakababa. Sila po yung dakila sa harapan ng Diyos. Ang puso ng isang bata ay malinis sa totoo. Ang bata ay totoo, walang pretensions. Kapag masaya siya, tawa lang. Kung nasasaktan siya, umiiyak. Yun ang bata. Hindi siya nagkukunwari, hindi nagbabalat kayo. Walang halong pagkukunwari. Pero minsan tayo matatanda, ang dami po natin maskara. Mayroon tayong church face. Mayroon tayong public face. At mayroon din tayong private face. Na hindi po dapat. Kung ano yung mukha mo kapag nag-iisa ka lamang, kailangan kapag nasa church ka o nasa mga kamag-anakan, nasa mga kaibigan, ay pareho kong mukha yung iaharap natin. Walang pretensions. Kung gusto mong ipahayag sa atin yung ikaw ay nalulungkot, may problema, then wala pong problema yun. We do not have to pretend kasi nakikita po ng Diyos ang ating mga puso. Kailangan isa lang yung face. Tama po ba o tama? Tama. So, gusto ni God, totoo po tayo, hindi lamang sa Kanya. Totoo din tayo sa ating mga kapwa Christian. Sabi nga sa mga awit, 51:6, sabi po, narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob ng pagkatao. Sabi ni David sa ating Panginoon, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa panloob ko. At sa tagong bahagi ng iyong ay iyong ipapakilala sa akin ang karunungan. Lord, ang sabi ni David, you desire truths in the inward parts. In my inward parts. Gusto po ni Lord ang pusong tapat at malinis, hindi perfecto. Hindi kailangan maging perfecto, pero kailangan totoo. Walang pagbabalik kayo, walang para may iyayabang ka lang, magpapakita ka ng kayabangan kahit hindi naman natin kaya. Gusto ni Lord, bumalo ka kapag nag-iisa ka. Ganun din ikaw kapag nasa loob ng church o nasa labas kasama yung mga kapwa. Sabi po dito, ito yung pagliliwanag lamang sa ating pinag-uusapan. We are commanded to become childlike po. Not childish. Baka dalawa po yun. Baka sabihin nyo, kailangan pala maging katulad lang ng mga bata na natiling childish. Hindi po. Sabi ni Kristo, unless you become like little children, notice po, like little children po, sinabi niya. Hindi like childish. Childlike na childish, yung childish po kung napabebe. Pabebe means what? In the ministry. Pabebe means pabigat. Ang pabigat tamang po. Yung mga taong di na nga nakakatulong, pampabigat pa. Mga temporary, mga not willing to submit and committed. Kasi, how will you know if na committed ka kay Lord? Ang willing to submit po kung sino yung itinayo ni Lord dyan para mauna. Yun ang ibig sabihin ng committed. Hindi yung committed ka sa ibang mga bagay, pero pag sinabi ng leader mo, hindi ko gusto yan. Hindi ko committed ang tawag doon. Ang tawag doon, committed. Committed ng message. So, nagpapasakit ka sa ito na yung leader ni Lord, nung hindi ka magmamarunong. Sino ba yung mga pabebe? Pabebe are like parang pako. Ano yun? Pag nakakita na kayo ng pako. Yung pako, kapag gumanon ng video, hindi po babaon. Kailangan ng isang martilyo, papupukit para bumaon. Sila po yung mga Kristiyano na kung hindi uutusan, hindi magpupusa. Alam kusang loob. Hindi naman ako tinatawag. Hindi ako tutulong. Hindi po ganun yung tunay na servants of Christ. Pabebe are like occasional Christians. Hindi occasional Christians. Kapag may happening sa church, doon lamang mag-aaten. Kapag may Christmas party, attend ako dyan, masaya dyan.
Kapag may mga summer outing, mag-a-attend ako dyan. Masaya yan. Hindi po gano'n ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, lumalahok po, lalo na sa mga mabibigat na mga yung mga mabibigat na mga araw na kailangan nila yung tulong. Nag-focus sa ano bang may tutulong ko? Ano ba yung pwedeng magpagaan dyan para naman ako makatulong? So dito po, childish means immature. Sino yung mga mature? Yung mga wala kang masabi at tatakbo. Yung mga moody, yung mga selfish. Ang gusto ng Diyos ay hindi mga bata ang ugali, kundi bata ang puso. Amen po ba? Bata ang puso. Iba po yung bata ang ugali. Kapag bata ang puso mo, okay kay Lord. And these children grow. Alam mo yung mga bata? Ito na yung mga bata po. Nag-grow yan. Hindi na nanatiling mature. Kaya nga sa isang ministry na katulad ng SCN, inaamin ko naman po sa inyo, hindi po lahat magagawa ng pastor. But we need spiritually mature Christians for us to accomplish the will of God. Kailangan po i-mature Christian. Pastor, kung kailangan mo ako, just text. Ako po, kung minsan yung mga text na gano'n, hindi ko po i-entertain. Kung kailangan mo ko, punta ko dyan, Pastor, text na ako. Kung minsan po, sasabihin ko, okay lang. Kasi ako po yung pastor na nahihiyang magputos. Ako rin yung pastor na kapag sinabi mo, kapag kailangan mo ako, pastor, text mo ako, hindi kita text, nahihiya din ako ang text. Alam niyo kung ano yung proper text na tatanggapin ko. Pastor, pupunta ako dyan now. No na. I will help. Wala akong sasabihin kundi yes. Ganun po yung gusto ko. Hindi na kailangan magtanong. Kasi hindi nyo alam yung tinatanong nyo, nahihiya magsalit ng yes. Kaya kapag gusto mong tumulong, kapag gusto mo na maging instrumento ng gawain para sa katuparan yung kalooban ni Lord sa ministry ito, huwag ka lang mag-isip ng 2 beses. Isang beses na pag-isip, text lang, Pastor, pupunta ako dyan. Pero ba kung isa? Alam niyo nga po, yung ating ministry, kung isang busy po tayong lahat, ito'y pinapakiusan ko lamang po. Kasi po, kuminsan po, yung messenger, yung sa Facebook, kuminsan din ako minsan natin para magka-contact, di ba? Meron po akong, last, I think 2 years ago, nagkapalit po ako ng mga leaders. Ang hirap pong kausap, kasi hindi mo tayo pwede mag-meeting lang every Sunday or every weekdays dahil mga busy na. Yung pinaka-means of conversation natin, yung messenger. Kung isa mag-text ko ako after 5 days para sasagot. Pinapakiusan ko lamang po para hindi na tayo mag-meet every weekdays or Sunday. Gawin po natin kung pwede lang kapag nakita niyo si pastor lang, mayroong message. Pwede kahit mag-signal po. Kung minsan isisin po after 1 week. Paano po ako makakakilos kapag gano'n? Di ba? Kung yung gusto magpadulong o kung ano man ito, hindi naman sila magsisilaw, hindi sila sasagot. Napaka-hirap po para sa akin. So dito po, pabebe workers. Kung meron po mga pabebe workers, huwag na lang po. Next time na lang kapag nag-mature kayo. Kahit mag-isa na lang si pastor, kung ang kasama ay mga pabebe workers lang. Alam niyo po, these people, sad to say, they do not grow. Kahit napakarami ng narinig na paalala ang Lord, Sunday after Sunday, di tumatalab sa kanila. And you know why? Kasi po, they attend because they only want to be entertained. I think, nabanggit ko lang po ito, if you want to be entertained, huwag na kayo mag-attend dito. Punta lang kayo sa mall. Or mag-stay sa bahay. Ang daming libangan dyan. Ang daming Netflix, YouTube, na pwedeng mag-libangan. Pero if you want to be entertained at pupunta kayo dito, mag-attend, huwag na lamang po kasi hindi po entertainment place ng church. Ito po ay lugar na kung saan ay nangungusap ang Panginoon para sa ating, para sa kanyang pagtutubig po sa atin.
So, if you want to be entertained, sabi ko nga, huwag na po dito. We are here to please the Lord at hindi para po i-please ang ating mga sarili. Mga kapatid, pansinin natin, hindi lang sinabi ng Panginoong Yesus, sino magpapakumbaba ng tulad sa batang ito ay siyang pinakalakila sa kanilang langit. Ibig sabihin, ang pagiging tulad ng bata ay requirement po sa kaligtasan. Karagdagan lang po, bago ko ituloy ko. A baby Christian thinks what the church can do for him or her, while a mature Christian thinks of what he can do for the church. Yun po ang pagkakaiba naman. Kapag baby Christians pa lang po tayo, pwede pa natin sabihin, yes, I want to attend to be blessed by God. Pwede pa po yun. Pero as we grow po, at mature din yung ating mga pananaw, nag-iiba din po. Yung para mag-bless ka, para ma-entertain ka, para gumanda yung feeling, pwedeng doon po ay mag-graduate na tayo. As we grow, nag-mature po tayo, sabi ko nga, a mature Christian thinks, hindi na po yung kung ano yung bibigyan ng church sa kanila. A mature Christian thinks of what they can do for the church. Amen po ba? So, sabi ko nga, ang pagiging tulad ng bata ay requirement po sa kaligtasan. Salvation requires humility para maligtas. Kailangan natin kumami na hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili. At yan ay ang puso ng bata. Dependent po sa kanyang ama. Sa kanyang mga magulang. Sabi nga sa Matthew 18:13, truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Sinasabi ko katotohanan, malimang kayo magbago at maging tulad sa mga bata, kailan may hindi kayo makakapasok sa kahalalan. Ang topic po dito ay kung sino ang tatanggapin sa langit. Maliban daw na tayo ay magbago ng isip at maging tulad ng mga bata, ay hindi tayo tatanggapin doon. Sabi po sa John 3:3, Jesus replied, truly, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Sabi po dito sa Tagalog, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tao ay pinanganak muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. We are looking here in another perspective po. Dito si John 3:3. Pero sa parehong tema, unang verse. Kapag pinagsama natin ang Matthew 18:3 at ang John 3:3, we can conclude, kaya pala hindi lahat ng ating mga inaanihan dito. Yung mga ay tumatalima po sa ating mga invitations. Kasi po, ang sinasabi ng dalawang verse na ito ay unless you are born again, no one can see the kingdom of God. Ang sinasabi dito sa isa, no one can see the kingdom of God as you are born. Sinasabi ng isa, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of God. Ano yung sinasabi dito? Di ba kapag iniimbitahan natin sila, at sinabi natin yung John 3:3, at nabanggit natin yung salitang unless they are born again. Born again. Born again pala kayo, hindi sa Sancho. Agad-agad sarado ang isip, ikandado at ang susi ay pinapon sa dagat. Hindi ako magpapalit ng relihiyon. Ito yung sinasabi kanina. Dito na ako mamamatay, kasi dito na namatay ang aking mga magulang. At dito, ito na yung aking nakagisnan. Ito na yung aking nakamlata. Pero kung susuriin mo na sana nila, that being born again is not joining any group. It's not joining any religion. Then what is born again? Born again is born again in the Spirit po. Di pang babalik na ng iman. Born again in the Spirit is a renewal of the Spirit into a much deeper relationship with God. This is what our Lord Jesus meant when He said, you must be born again. Pero yung iba po, kaya nga sabi ko, sarado yung isip kasi hindi sila may pusong bata. Kailangan magkaroon ka ng pusong bata bago mo tanggapin itong sinasabi ni Kristo sa John 3:3.
Kaya nga napakaliit ang chance na tumanggap ng kaligtasan. Kasi nung narinig nilang gospel, ang daming pumapasok sa isip, ang daming harang, sobrang marunong, sobrang paprayer. Kaya yung blessing na sana dapat tanggapin nila ay hindi po nila natatanggap. Sabi po sa Mark 10:15, truly I tell you, sabi mo ng Panginoon, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Tunay na sinasabi ko sa inyo, sino mang hindi tumanggap sa kahit ng Diyos na tulad ng isang maliit na bata, ay hindi makakapasok. Napag-uusapan ngayon po ay malapit na yung December at malapit na yung Kapaskuhan. What is the true essence of Christmas? The true essence of Christmas, hindi po yung mga parties, hindi po yung mga reunions, hindi po yung mga pagkain na masasarap, hindi yung mga magkakasama-sama yung pamilya, hindi po yun. Mga palamuti lang po lahat yan ng Pasko. The true essence of Christmas is about the gift. That precious gift. At ano naman ang gift na yun? Ano naman ang gift? Ating Savior is Jesus, the Messiah. Kaya naman dito ang sabi dito, I tell you anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Paano ba tumanggap ang bata ng isang regalo? Ayan, gagawin natin, magagawa natin example doon sa sinabi ni Kristo dito. Paano tatanggap ang bata kapag binigyan mo sa regalo? Di ba? May excitement sa puso. Bukas ang puso, may katapatan at labis na kagalakan. Excited siya. Kaya nga ba, ang ganitong uri ng masayang katapatan ay dapat maging tanda rin ng ating pananampalataya habang tinatanggap natin ang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga ba, when we receive in John 3:3, sinasabi, unless you are born again, you cannot enter the kingdom of God. Kailangan po, excited tayo doon. Kapag dumarating yung Kapaskuhan, excited tayo saan? Sa reunion, sa mga gifts, sa mga aginaldo tatanggapin natin, sa mga Christmas bonus ba? Hindi. Kailangan, excited tayo dun sa pinaka-essence kung bakit tayo ay Pasko. Bakit po? Kasi dumating yung tagapagligtas. Yung manunubos ng ating mga kasalanan. Yun ang pinaka-exciting part po ng Pasko. Amen po ba? Amen. Hindi yung maraming happiness. Hindi po. Mga palamuti lang yan. Kailangan parati kang excited kasi sinabi dito, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child. Kailangan kapag tinanggap mo yung regalo ng Pasko, katulad ka ng isang bata kapag binigyan mo siya ng regalo, may excitement sa puso, may galak, may kapayapaang hatid ito sa isang bata kapag binigyan mo siya ng regalo. Ika-treasure mo ito. Very precious in the heart of the children na binigyan mo ng regalo. Ganun po sana tayo kapag tayo ay naka-encounter si Lord na si Lord sa ating buhay. Kaya nga ang sabi ng Panginoon in Matthew 18:3, sabi po, magtatapos na tayo. Ang sabi po sa Matthew 18:3, truly, I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Ang mensahe po ng Panginoon ay malinaw. Hindi sapat ang maraming alam. Sapat na ang pagkakaroon ng puso ng isang bata. Sa puso handang magbago. Sa puso handang magpakumbaba. At titiwala ang totoo sa Diyos. Mga kapatid, to be part of God's kingdom, you don't need to be religious. You just need to be childlike. Hindi bali ng hindi ka religyoso. Magkaroon ka lang sana ng pusong tapat sa Diyos. Katulad ng mga bata na may pusong tapat sa kanilang mga magulang. Hindi sa talino, hindi sa edad, hindi sa puso. Hindi sa puso. A humble, trusting, and sincere heart. Yun po ang hinahanap ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, inuulit ko, unless you become like little children, you will never enter the kingdom of God. Pwede mo ba
ba tayong imukurong na lang? Heavenly Father, thank you for reminding us that true greatness is found in humility, in trust and purity of heart. Lord, forgive us for the times we became proud and self-reliant. Teach us once again to be like little children, to trust you completely, to obey your will, and to love you sincerely. Father God, help us to lay down our pride and come before you with a childlike heart. Lord, make us real, simple and dependent on you always. Lord Jesus, Father God, we give you all the glory and all the praise and thanks. In the mighty name of our Jesus Christ. Amen. Tayo po ba'y napagpala? Amen. Napakala po. Tayo po yung napagpala sa salita ng Panginoon. Amen. So, ang tinuturo po ng Panginoon sa atin ay tayo ay maging childlike, na tayo ay yung character po natin, sabi po ng Mark 10:15, na parang sa mga bata. They are clingy, they are dependent, they are submissive. Kumbaga, lagi silang they are meek, they do not have demands. Yan po yung call sa atin ng Panginoon, na tayo po ay magbago spiritually, na tayo po ay mag-grow. Yan po ang salita ng Diyos na tinuturo po sa ating lahat, na isa puso po natin sa umaga pong ito. It is for us to grow, to become a more better person. Tayo po ay makakagawa pa ng mas mabuti, magiging light tayo ng sanlibutan, makikita yung mabubuti nating gawa if we are truly submitting sa nais ng Panginoon po sa atin. Para po sa ikabubuti po natin ito. At we cling to God, we submit, we pray, we are dependent, and then we are submissive. Kasi kailangan po ng Panginoon, yung mga taong sumusunod sa Kanya, that they are willing to go. That they are submissive, humble. Yan po yung mga sinasamahan po ng grace ng Panginoon. Alam po niyo natin yan.
sa Bible. And another thing po, sana po, ugaliin po natin magbasa ng Biblia. Isip po natin ang Panginoon every day. Every time na gumising po tayo, isip po natin ang Panginoon. Lagi po siyang, lagi po siyang available para sa atin. Kasi siya po yung parang parent natin. Siya po yung sandigan natin, yung kanlungan natin. Wag po tayong dumistansya sa Kanya. Always seek God. Every time, whatever you're feeling, whatever na nararanasan mo sa buhay mo, if you're feeling doubt, if you're feeling, natatakot ka, or marami kang iniisip, just lumapit po tayo sa Panginoon. Just like children, sa mga bata, mahilig po silang magking sa kanilang mga magulang. And then, para din po sa church na sinasabi na except a man can be born again, he cannot see the kingdom of God. So, ang inaano po talaga nito is renewal from within. Yun po ang call ng Panginoon sa umaga po nito. Sana po napagpala po tayo. At sana po, wag niyo pong ikasakit ng damdamin whenever ang Panginoon po ay nagtuturo sa atin or sinasaway po tayo. It's for us to grow. Yan po ang ng Panginoon po sa atin. Talagang tanggapin po natin yan. Yan po ay ikagrow po natin, ikaka-expand po ng ating the way yung mga matutunan pa natin how we walk sa sa kabanalan po ng Panginoon. Ayan po. So inaanyahan ko po ang lahat na tumayo at tayo po ay manalangin. Amang banal na Diyos, muli po Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Itinataas po namin ang iyong pangalan ng buong pagpapakumbaba, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat at nagsisisi, Panginoon, sa amin pong mga nagagawang kasalanan, Lord God. Yung po, Panginoon, na niremind niyo po kami ngayong umagang ito na maging childlike po kami. Magpakumbaba, Panginoon, at anuman po, O Diyos, na mga hindi maganda, Panginoon, sa amin ng mga ugali, Lord, ay tunay nga po na maisuko namin, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God. Lord, linisin mo po kami, Lord God. Purify our hearts, Panginoon, na lumakad po kami, Panginoon, sa iyong kabanalan, O Diyos. Nang meron po kaming strength, Panginoon, and support coming from you, Lord, because you are always there, Panginoon. Hindi ka po nagkukulang sa amin, Panginoon. Ikaw po ang aming comforter. Kayo po ang aming tanggulan, Panginoon. Kaya Lord, ito po ang aming submission ng puso namin, Panginoon, na kami ay magpakumbaba sa iyong harapan, Lord God. At pinapasalamatan ka po namin, Panginoon, sa patuloy na biyaya, Lord God. We bless your name, Panginoon. And Lord, panalangin po namin to continue, Panginoon, purify our hearts, Panginoon. Maging Lord ang aming mga pamilya, Panginoon, at sa temporary po namin, Panginoon, na paghiwa-hiwalay, Lord God, patuloy ka pong mag-ingat, Panginoon, patuloy ka pong mag-provide, Lord, sa aming mga pangangailangan, Panginoon, ang iyong comfort, Panginoon, sa times, Panginoon, na kami po ay dumadanas ng pagsubok, Panginoon, at temptation, Panginoon, Lord God. Wala pong gawa ng kaaway, Panginoon, ang magtatagumpay sa buhay namin, Lord God, pagkat ikaw ang aming Diyos, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, and we pray and we bless your name in the mightiest name of Jesus Christ. Amen.